Welcome to Mr. Frog Movie Recap. Narito ang isang makapanindig balahibo na pelikula na magbibigay sa inyo ng tanong at conclusion. Ang pelikula na ito ay batay sa totoong nangyari sa buhay, kaso ito ng isang serial killer sa South Korea. Ang pelikulang Dark Figure of Crime ay tumutukoy sa mga hindi pa nadidiskubreng o hindi pa naiuulat na krimen, mga pagpatay na walang nakakaalam, mga bangkay na hindi natatagpuan, at mga biktimang hindi na hinanap. Ipinapakita ng pelikula na hindi ito isang tipikal na crime thriller. Hindi ito tungkol sa paghuli ng isang mamamatay tao sa pamamagitan ng baril at paghahabulan, kundi sa pamamagitan ng larong pangsikolohiya, isang tahimik ngunit nakakasindak na laban sa pagitan ng isang tapat na detective at isang tusong kriminal na gustong kontrolin ang buong investigasyon. Kung mahilig ka sa mga pelikulang puno ng psychological mind games at real-life crime stories, siguradong magiging kapana-panabik para sa iyo ang pelikulang ito, kaya ano pa iniintay mo? Tayo na at sabay-sabay nating pakinggan at panoorin ang akin munting paglalahad ng pelikulang ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na para makapanood ka pa ng mas maraming recap movie in Tagalog translation. Ang unang pagkikita, isang bagong impormante. Sa isang bar sa Busan, isang undercover operator. Habang nasa kulungan, tinawagan ni Kang si Detective Kim. Sa mahinaong boses, na para bang wala lang sa kanya, bag sa kanya ang tono ng boses ni Kang ay puno ng kumpiyansa, espesyal na dahilan ng pagkamatay. Pagkitil sa sariling buhay. Nagsimula ng maniwala si Detective Kim na maaaring may katotohanan sa kulungan, tulad ng mas magandang pagkain at mas madalas na dalaw. Sa puntong ito, alam ni Detective Kim na isa itong laro, pero wala siyang ibang mapagkukunan ng impormasyon. 1. Para bang may naunang naglipat sa bangkay bago pa sila nakarating doon. Isang bagong ebidensya ang lumitaw, isang testigo ang lumapit kay Detective Kim. Sinabi niyang minsan niyang nakita si Kang sa isang lumang bahay kung saan maaaring may itinagong bangkay. Sa loob, natagpuan nila ang buto ng isang tao. Ito ang ebidensyang kanilang hinahanap. Sa kanilang huling pag-uusap, nanalo ba talaga SI Detective? At taong ito, hindi na nangaasar si Kang. Tila payapa siyang nakaupo, nag-aantay ng kanyang huling laro. Habang magkausap, nagtanong si Kang nang nahuli mo ako, Detective, sabi niya, pero ang tanong, nahuli mo ba ang lahat? At doon huli, sa kabila ng kanilang matagal na laban, nagtagumpay si Detective Kim sa pagbubunyag ng katotohanan. Nahanap ang ilan sa mga labi ng mga biktima at nagkaroon ng sapat na ebidensya upang mapatunayang si Kang nga ang may kagagawa ng maraming pagpatay. Ngunit hindi ito isang masayang pagtatapos. Kahit na nakulong si Kang, marami pa rin siyang ginawang krimen na hindi kailanman napagiging bahagi ng opisyal na record, ngunit totoo pa rin sa likod ng anino ng mundo.